dami ng mga senyales na nangyayari sa mundong ito. Ito ay isang hudyat na talagang ang Panginoong Jesucristo ay darating na. To God be all the glory. So once again, upon giving our tithes and offering, let us meditate first the Word of God. Praise God. Heavenly Father, we thank you once again for this blessed gathering. As we study your Word about giving, open our hearts to understand the spiritual power behind the generosity of those people who call by God in order for Him to glorify the mission of God here on earth. Yes, Lord, we believe that everyone who understands, they can do, they can give the best giving for the sake of the mission. We thank you, O God, for once again, in the name of Jesus. To God be all the glory. The title of our offertory message is The Apostolic Giving That Unlocks Blessing. The Apostolic Giving That Unlocks Blessing. Alam natin lahat ng sarado hindi mabuti. Ano? Gaya po yan ng saradong puso. Pag si Kristo ay kumakatok sa ating mga puso, kapag sarado ang ating mga puso, for sure, you will never be blessed. Why? Just because the Bible says, everyone who are in Christ, they are no longer walks to the darkness. Ibig sabihin, kapag ang ating mga puso binuksan at pinagbuksan, lalong-lalo na kung ang ating Panginoon Jesucristo ay kumakatok sa ating pintuan ng ating mga puso, dapat siya'y papasukin. Amen. Amen po ba? Amen. Purihin ang ating Panginoon. Mas masama kung ang pumasok ay mga tulisan. Hindi pagpapala po yun. For sure, mga minamahal, isang malagim na krimen ang magaganap. Pero, kapag sa Diyos, mga minamahal, ito ay about the apostolic giving that unlocks blessing. In the book of 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8, the Bible says, basahin natin sa sangbayan ng Pilipino. Okay? He which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully, for God loveth a cheerful giver. Pakinggan ninyo. Ang nag-aasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Yes, that is true. At ang nag-aasik ng marami ay lalo pang mag-aani ng sagana. And this is a biblical apostolic giving according to the Bible. To God be all the glory. To help believers understand that apostolic giving is a divine principle that brings spiritual and material blessing, strengthens our faith, and supports God's global mission through His sent ones in the church. Giving is not just about money. Take note of this. Giving is not just about money. It's an act of worship and obedience to God. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Our greatest provider of all. In the Genesis report was we believe that giving, when done with faith and love, unlocks heaven's blessings and advances the gospel of Jesus Christ. In the book of Luke chapter 6 verse 38, let us open up our Bible. Luke
chapter 6, verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Amen. Yes. Amen. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Take note of this. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw. Maganda ito sa NIV. Purihin ang ating Panginoon. Basahin po natin. Kung ano raw yung panukat na ating ginamit, diyan din daw tayo susukatin ng Diyos. Kapag ang panukat na ating ginamit, lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa gawain ng Panginoon, dapat malaking panukat. Praise God. Bakit? Ang Diyos, higit na malaki magbigay. Amen. Praise God. Paano natin masasabing higit na malaki magbigay ng Diyos? Unang-una, buhay na lang natin na binigay ng Panginoon. Higit na cheerful giver ang Diyos. Amen. Siya ay talagang generous giver at all time. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Kaya mga minamahal, kapag tayo pala ay masagana pagdating sa pagkakaloob sa gawain ng Panginoon, for sure, higit din na sagana. Bakit sabi ng Panginoon yung ating panukat na ginamit, yun doon ka rin susukatin ng Diyos. Amen. Kaya kung malaki ang puso natin sa Panginoon, praise God, malaki din dapat ang giving pagdating para sa kanyang gawain. Bakit mga kapatid? Ang Diyos higit na malaki ang puso sa atin. John chapter 3 verse 16, pinatunayan niya na malaki ang puso niya sa buong daigdig na nagkasala sa kanya. John 3:16, what the word says, what the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but they have eternal life. Napakalaki ng puso ng Diyos sa atin, mga minamahal. Bakit? Hindi niya nakita kung gaano kalaki, kasama, kaliko ang ating buhay sa kanyang harapan. Tayo makasalanan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Kristo. Ano naman ang ating may susukli sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa atin? Mga minamahal, ibigay natin ng nararapat para sa Panginoon. The foundation of apostolic giving, first, number 1, giving is rooted in love and obedience. Dito mga minamahal, makikita ang ating pundasyon ng makaapostol na pagbibigay. Giving is rooted in love and obedience. Yan ang sabi sa John chapter 3, verse 16. Kapag malaki ang puso, higit na malaki rin ang kanyang ibinibigay. Bakit? Buhay ang ibinigay ng Diyos na masalangit. Kaligtasan ng buong sanglibutan nagkasala. Sapagkat kung hindi ibigay ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoon Kristo, for sure lahat tayo ay tatanggap ng walang hanggang kaparusahan. Kamatayang walang hanggan. Salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin sa puso. Napakalaki ng puso ng Diyos. Hindi natin kayang sukatin. Kaya dapat hindi natin sinusukatan ang pagbibigay. Sabi nga ng mahal na Apostle Jonathan, narinig ko sa mensahe niya, ang mga fourth watchers, mga Kristiyanong malaki ang pag-ibig sa Diyos. Hindi kaunting pagsamba, hindi kaunting pangangaral,
hindi kaunting pananalangin, hindi kaunting pagbibigay, hindi, mga minamahal, dapat nilalakipan natin ito ng dakilang sukat na kung paano ang Diyos silang ang merong napakalaking sukat na kanyang ipinakita. Siya'y naging mabuting halimbawa pagdating sa sukatan ng pag-ibig. Amen. Tayo na hindi kaibig-ibig, nagkasala sa Kanya. Tayo noon ay lumiko ng mga daan. Meron tayong mga kanya-kanya mga daan. Lumiko sa kaliwa, lumiko sa kanan. Salamat! Dahil sa dakadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, inabot tayo ng Kanyang makapangyarihang kamay. Amen. Praise the Lord. Meron siyang kinasangkapan. Amen? Amen. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Obedience in giving of our tithes and offerings opens the windows of heaven. As the Bible says in Malachi chapter 3 verse 10. Anong sabi ko doon? Malachi chapter 3 verse 10? Okay, sa English, NIV. Praise God. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Ganyan katindi magpala ang Diyos Ama na nasa langit. Amen. Hindi kayang sukatin. Ang tao, pagka, ng mga kapatid, sinisukat pa, love offering po kayo para sa gawain ng Panginoon. Ay, wala pong barya po eh. Barya po ba ang pagtingin natin sa Panginoon? Mga minamahal, the best thing that we can give for God, mga minamahal, yung malaki ang puso natin. Hindi mo hanapin yung pinakamaliit dahil ang Diyos natin ay malaki at makapangyarihan. Yung mga nasa bulsa natin, sa Diyos naman talaga yan. Wala naman tayong pag-aari, di ba? Meron bang makapagsasabi na meron siyang pag-aari ng ipinanganak ka? Ipinanganak tayo sa mundong ito, wala tayong pag-aari. Walang ipinanganak na meron nakabanggels na alahas, ginto o aman. Walang ipinanganak na nakalamping kaagad. May damit kaagad, wala. It means, lumabas tayo mula sa sinapupunan ng ating mga magulang, wala tayong dinala. Wala talaga tayo. Pati yung ating mga kinanuan, walang dinala nang sila ipinanganak sa mundong ito. Ba't tayo nagkaroon? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay. Amen. Lord. Purihin ang ating Panginoon. Amen. To God be all the glory. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos, kaya niyang buksan ang kalangitan para ibigay ang pagpapala. Minsan napapaisip tayo ngayon. Napapaisip ang marami pala. Bakit may mga di pangkaraniwang nangyayari ngayon sa buong digdig? It is just because tao rin ang may gawa. Kung ang mga tao sana, kung ang buong mundo sana, kinikilala ang Diyos at lakaran ang daan ng katwiran ng Diyos, walang ganitong mangyayaring kasamaan sa buong mundo ito. Walang papatay, walang pumapatay. Mga minamahal, walang mga hindi pangkaraniwan at kakilakilabot na mga disasters. Bakit nangyayari ito? Tao rin ang may kasalanan. Kaya nga minamahal, ano sabi ng banal na kasulatan? And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Bring the whole tithes. Kaya nga, kung basahin natin sa bandang itaas, manumbalik kayo sa Diyos. Sige nga, itaas natin. Manumbalik kayo. Nagtanong po doon sa kausap, saan po kami manunumbalik? Sige nga po. Malachi chapter 3 verse
Tingnan natin sa 5. Okay. Six. I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees. It means from my commandments. And have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we returned? Nagtanong doon, paano kami manunumbalik? Parang maraming nagka-Alzheimer sa panahon ito. Nakausap ng Panginoon. Nakalimutan yung dakilang utos ng Diyos. Kaya sabi dito, sa next verse 8, ano sabi? Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? Ano sabi ano ang sinabi ng Panginoon? Will a man rob me? Ninanakawan baga ako. Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? Paano ka namin ninanakawan? O Diyos! Ang sabi, may karugtong in tithes and offering. Mga minamahal, marami ngayon nagkikriticize sa mga numero unong mga, kung tawagin ay yung nangyayari ngayon sa ating pangkasalukuyang problema ng ating minamahal na bansa. Corruption! Napakaraming ang nambabas sa mga corrupt politician. But sometimes, a lot of Christians, they are also bashing about these government politicians who are under the cases of corruption. Ngunit, anong sabi? These people, Christians, or these Christians, they are also one of the most guilty. Why? Before God? How do we rob you? Paano ka namin ninanakawan, O Diyos? By not giving of tithes and offerings! Minsan, matindi ang pangbabas sa mga politiko na ito. Minsan, di nakikita ang sarili. Yung hindi pagkakaloob ng para sa Diyos, ninanakawan ang Diyos. Kaya dapat tama ang ating pagkakaloob sa kamay ng Panginoon. Bakit? Kung anong iniasik, yun ang aanihin. Kaya lahat ng mga most corrupt politicians, sila po ngayon ay inaaresto. Bakit? Sapagkat ito po ay nararapat. Bakit? Yung hindi yung hindi sa kanila kinuha. Kaya sa mata ng Panginoon, pag hindi natin ibinigay yung para sa Panginoon, sa mata ng Diyos, number 1, magnanakaw. Sabi ng Bible masakit, pero Diyos na ang nagsalita. Hindi natin dapat, mga minamahal, kinukurakot ang sa Diyos. Amen. Diyos yan Amen. Tama po ba yun? Amen. Diyos yan ang makapangyarihan sa lahat. Amen. May likha ng mga langit at ang lupa. Diyos na may likha ng lahat ng nangaroon. Mga minamahal, giving that honors God's vision. Giving shows our love for God, and trust in His promises.
Mga minamahal, tapat ang Diyos mga po. Amen. Amen. Tapat ang Diyos mga po. Praise God. Amen po ba yun? Amen. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya sa atin. Panginoon. Praise God. Glory to God. Pag nagtapat tayo sa maliit, pamamalain ka ng Panginoon ng mas sigit pa. Bakit? Doon pa lang sa maliit, pinagtapatan mo na. Praise God. Mas higit Lord. ang Diyos. Hey. Tapat. Pagbalibalik-talin man daw natin yung salitang tapat. Pagbaliktarin natin, tapat pa rin. Ganyan ang Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya mga minamahal, hindi natin ano po yung ibang salita na ano, nakalive po ba tayo? Hindi. Okay. Hindi dapat natin nilalagyan. Okay. Okay. So, unlike doon sa mga kapatid natin na ano, na nakapakikinig sa through ano natin, kasi may mga censored message tayo. Alam niyo mga minamahal, hindi dapat ano yung salita na ginagamit na kapag ang tao ay nakapanlamang ng kanyang kapwa, masama yun. Hindi dapat nilalamangan ng tao ang Diyos. Masama. Dahil yung kapwa-tao, pag nilamangan, masama na. How much more sa Diyos? Hindi dapat nilalamangan, hindi dapat niloloko. Dahil ang Diyos hindi manloloko. Amen. Sinabi ng Panginoon, utos niya, ibigay. Ibigay natin ang para sa Kanya. Amen po ba yun? Amen. Praise the Lord. Praise God. Ang Diyos ay tapat. Sabi nga ng Panginoon, ibubuksan niya ang kalagitan para ibuhos. Eh bakit ngayon maraming salot? Just because of not giving our best for God. Kaya maraming salot ngayon. Di ba nangyayari ngayon? Salot yung baha. Lahat ng ating mga pananim, sinasalot ng baha. Mga minamahal, anong pangako ng Panginoon pag ibigay natin ng tama? Ang pagbibigay, hindi rin yan tinatapyasan. Hindi baling sumobra, huwag mong kulang-kulangan ang Diyos. Tama po ba yun? Amen. Dahil ang Diyos hindi nagkukulang magpala sa atin. Amen po ba yun? Amen. Praise God. God. Mga minamahal, kahit siguro politician ang kaharap ko, I will tell them what is the truth according to the Bible. Bakit? Nasa atin ang katotohanan. Turo natin sa kanila. Bakit may salot? Ninanakawan. Hindi lang ang ninanakawan ay kaban mangyaman. Higit sa lahat, Diyos ninanakawan. Mga minamahal, purihin ang ating Panginoon. Salamat tayo ay naturuan ng salita ng